Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinion ngayon itong pahayag ni House Speaker Martin Romualdez doon sa bold move ng Pangulong Marcos Jr. na mass resignation of his cabinet. Okay? First time in history. Sa maalala ko lang mga kapwa ko senior citizen dyan. Mula Marcos Sr., bata ko, alam ko na, matatandaan ko na yung nangyari sa gobyerno eh. Marcos Sr. hanggang ngayon. Ngayon lang nangyari. I think 33 secretaries nag-resign in one day. So, first time in history. So, ano ang reaksyon ng House Speaker? Okay? Kung magbasa kayo sa mga comments sa topic na ito, ang nababasa ko, kumusta si Speaker Romualdez? Magre-resign ba? Sabi ko, hindi. Kasi legislative branch sila. Hindi sila pwedeng pa-resignin ng Pangulo. Ito, sa Inquirer.net na balita, House backs, suporta ba? Backs, Cabinet reshuffle. Romualdez vows stronger oversight. Tutulong kami. Oversight yung i-supervise namin kayo. Sige, ayusin niyo ang trabaho niyo. Nandito kami, oversight. Pag nagkamali kayo, we have an oversight function. Wow, galing. Ano ba talaga ang sanhi ng problema? Ginagawa nila ito dahil sa pagkatalo nila sa eleksyon. Bakit sila natalo sa eleksyon? Anong dahilan? Ang pagkakaintindi ng Pangulo, mahina daw ang serbisyo ng gobyerno. Well, in a way, yes. Mahina, pwedeng palakasin. Pwedeng pagandahin. Kaya lang, kung ako ang inyong tatanungin, my humble opinion, ang dahilan, ang sanhi ng problema, bakit napahiya ang alyansa? Dahil sa impeachment ni Pipi Sara at dahil sa pagkidnap kay PRRD, yun ang mas malaking sanhi sa tingin ko. So, sinong sanhi ng problema? Ang mga cabinet na pinagre-resign o yung nagpa-impeach? Tanong lang naman. Ito, the House of Representatives has thrown its support to President Ferdinand R. Marcos Jr.'s decision to call for the courtesy resignation of cabinet officials, with the Speaker Martin Romualdez promising a stronger oversight on their part. Wow! Babantayan namin kayo. Alalayan namin kayo. May oversight kami sa inyo. Sige, resign kayo lahat. Romualdez, in a statement on Thursday, said that Marcos' decision appears to be a necessary step to fine-tune the government and make it more responsive to people's needs. Sana all. Okay, ito yung kanyang exact statement. Basahin ko lang, nandito. The House of Representatives fully supports President Ferdinand Marcos Jr.'s decision to revamp the cabinet. It is a strong and necessary step, proof that he listens, acknowledges, and acts with resolve. Palakpak naman dyan. As Speaker and leader of the 306-strong House of Representatives, I commend the President's courage in demanding accountability and realigning governance. We are ready to work with the new cabinet to create jobs, lower food prices, and ensure better public service. So, ano daw yun? President's courage daw, yung pagpa-mass resignation. But sa nakita kong post ni Professor Malotikia, hindi daw. Lumalabas daw, walang spine ang Pangulo. Walang strong leadership. Kasi, ang tanong ni Professor Malotikia, ilan ba ang kanyang sisipakin? Isa, dalawa, tatlo? Bakit mo ipapa-mass resignation? Makaka-apekto yun sa government, yung momentum. Which I agree, yung sabi ni Kung mayroong hindi nagpi-perform, tawagon.
come, resign. Diretso. Eh, bakit idamay pa yung iba? So, it's a sign of weakness, sabi ni Professor Malo Tikia. Eh, ano daw eh, sign of courage daw ng Pangulo yun, sabi ni Speaker Romualdez. Okay. Romualdez said they will continue to partner with the executive by passing important bills and also exercising oversight function over the projects. Ito, we will sharpen our oversight rule and advance his agenda. This is a shared mission by the House and by reform-minded leaders. Okay. Nag-react si Senator-elect Panfilo Lacson. Anong sabi niya? Aside from maliban sa pagpaparesign, maliban sa sa cabinet, pwede ba the president must, sabi niya, exercise his persuasive powers to let Congress, especially the House of Representatives, to stop insertions and pork barrel. O yun. Ping Lacson na ni. Ang kanyang legacy sa Senate is ayaw niya yung mga pork barrel, ayaw niya yan. Kaya dinescribe niya itong 2025 budget na most corrupt. Ang exact word niya is like a deadly virus na nagpapahirap sa taong bayan yung 2025 budget. Eh, sinong gumawa ng 2025 budget? O, di ba ang House of Representatives na inuyunan naman ng Senate, BICAM, ngayon, kinasuhan sila. So, ano bang sanhi ng problema? Not so much. On the cabinet, kailang dito sa budget, kaya nga nagsabi ng Pangulo, nagparamdam na baka pwede daw siya magsama sa BICAM conference ngayong 2026. Sabi naman ng iba, hindi pwede. Kasi, power of the purse, legislation na, hindi pwedeng makialam. Kasi, kinakabahan ng Pangulo, baka maulit yung 2025 budget na patong-patong ang kaso. So, ano yon? Sign of courage o sign of weakness? So, sana, matugunan yung panawagan ni Senator-elect Ping Lacson ng Pangulo must use his powers para ma-stop na ang mga insertions and pork barrels sa budget for 2026. Dahil dyan tayo, kung ang nagpapahirap sa taong bayan, yung budget na yan, lalo na yung ayuda. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talamdig ng Bukidnon. Dahil ang income natin is pang charity cause tayo na tumutulong tayo sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maaya at masulom. Maaya na masulom. Kamo ba tong magsoon o yung nasunugan? Kami duha o sunugan, igagaw namong isa. Igagaw ko nila. Di ba upat mo nga nakigpuyo? Oh, naa sa ubos ang isa, sir. Okay, so mao na ni. Kinsa tagyan ni nga balay? Ako, sir. Ikaw, wow, natukod na. Nga naman nga ang iro, di pa nataod. Tungod kay gibawalan mi sa DNR, sir, nga mukuha og kawis sa lasang. Gibawalan mo. Gibawalan, sir. So, sa inyong buhaton, mga yog kahoy sa dinar. So, mga gyud may kuan, sir, sa DNR nga tagaan may kahoy kay wa gyud may ikakuan diri sa among sen. Kung di mo hatagan, magunsaman mo? Mangitag paagi. Mangitag pamagi. Ang iyon kung Tagalog kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto nyo magkabalay? Mangitag pamagi. Pagkatagay kahoy diya. So, kini, duha ka balay ni? Duha ni, sir. Tulo. Asa ang ikaupat nga balay? Likod. Tanaw na. Kinsay tagya na? Ana, sir. Ay, ikaw, sige, adto ta sa imong balay. So, mo ni. Kung kulang ang inyong lansang, mangayo kay GD Sir. Mo to ang dugang nga yero nimo.
Tagas man kayo inyong balay day. Dos Andanas. Ay, Dos Andanas. Oh, eksakto. Bisan ako. Kung ako'y magbalay diri, Dos Andanas mo na ko. Para dagay. Okay, sige.